Sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential funds sa office ng DepEd, sa security officer lang mo binibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who disburses together with you yung confidential funds ng DepEd? Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security officer? Si Colonel Dennis Nolasco po. COA, can you please walk us through the steps of obtaining confidential funds? Would it be correct that this begins with the disbursement voucher? Madam COA? Sir, Mr. Chair, may I ask, can the question be repeated? Thank you. Can you please walk us through the steps of obtaining a confidential fund or obtaining confidential funds? Would it be true that this begins with a disbursement voucher? Yes, Mr. Chair, from the cash advances, for the cash advance. Correct. Tama. Yes, Mr. Chair. Now, ano po ang purpose ng isang disbursement voucher? It is to yung para mag-request nung cash advance nung amount na gagamitin for the purpose in the TV po. Okay. Mr. Farda, sa nakaraang mga hearing namin, paulit-ulit pong napabanggit ang inyong pangalan. Sa katunayan, nabanggit din po ang pangalan nyo ni Attorney Michael Powa, spokesperson dati ni Vice President Sara, at dating Chief of Staff sa DepEd. Kilala niyo po ba siya? Yes, Your Honor. Yeah. At noong nakaraang hearing, napag-usapan ang confidential funds ng DepEd, pati ang mga YLS or Youth Leadership Summits. Dahil hindi po kayo nagpakita noong nakaraang mga hearing, wala po kaming choice kung hindi magtanong sa mga resource persons na nandito noong araw na yon. Pero ayon kay Attorney Powa, ikaw at si Vice President Sara lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential funds. Do you confirm this? O si Attorney Powa ang nagsisinungaling? Your Honor, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ay ako at saka si VP Sara, pero regarding po sa operation, may kausap pa po akong iba. So, tama po yung sinabi ko. Tama po. Kay Yusek po. Now, bago po pero, tayo. I said, sorry Your Honor, sorry. Sige. May kausap pa po akong iba, mga security officer po. Ano po? Yung pong security officer. Ang nakakalam na isa. So, tatlo kayo. Ang kausap ko po si Ma'am Sara, and then ako po sa security officer. Security officer, ikaw at si Vice President. Correct. Okay. Your Honor, hindi po nag-uusap po si security officer at saka si Vice President Sara. So, ikaw lang ang kausap ng security officer? Opo. Takilansit lang yung mic. Yes, Your Honor. Thank you. Bago tayo pumunta sa mga pinaggamitan ng confidential funds, dito muna tayo sa paano ba ipaprocess ang confidential funds. Specifically, yung confidential fund ng DepEd. Ang una pong step, Mr. Farda, is yung disbursement voucher. Would that be correct?
Your Honor, may isa pa pong ginagawa para po magawa po yung disbursement. Ano po yun? Physical and financial plan po. Yes. There must be a physical and financial plan. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Yung pong disbursement voucher para sa first quarter ng 2023 in the amount of 37.5 million, sa iyo po ba nakapangalan yung disbursement voucher? Your Honor, ang pinapangalan po sa akin yung cheque. Yung pong cheque. Yeah. Sa iyo po. Yung cheque po. Yung disbursement voucher, wala. Ayan po ang disbursement voucher. So, nakapirma lang po ako dyan. Pero... Nandyan yung pangalan po. Ako, nagsasign po ako, Your Honor. Thank you. Yun din pong cheque, kagaya ng sabi ninyo, nakapangalan na rin po sa inyo. Opo, Your Honor. Okay. Pero matanong ko po, kayo po ba nag-prepare ng disbursement voucher? Your Honor, ang nag-prepare po niyan sa DepEd ay yung pong accounting. So, ang nag-prepare ng mga disbursement vouchers ng confidential funds of DepEd ay yung accounting division. Yung pong disbursement po, as to disbursement. Yung vouchers. Opo. Pero this whole process would be under your supervision. Your Honor, alam ko lang po yung mga signatory dyan, pero ang mas knowledgeable po dyan ay yung accounting po. Wala po bang nag-uutos sa iyo na i-prepare ang mga disbursement vouchers o ihanda mga ito para requirement po ng paggamit ng confidential funds? Your Honor, pag mayroon na pong physical and financial plan, minsan po pupunta ako sa accounting para mag-request na po na pwede na pong gawin yung disbursement voucher. Kasi and who gives you that order? Your Honor, as SDO, pag meron na pong physical financial plan, alam ko na po na kailangan na po kasunod pong gawin ang disbursement voucher. Automatic na ginagawa po ninyo? Pag meron na pong physical financial plan, automatic na po na magpapagawa na po ako ng disbursement voucher. Okay. Thank you. Kayo rin po ang payee. Payee sa cheque po ako po. Yeah. Apo. Yeah. Dahil ikaw ang payee, may check na na-issue sa pangalan mo, as you have stated a while ago, sa halagang 37.5 million. Yes, Your Honor. Now, Mr. Farda, the name of Miss Runa Catalan is on this disbursement voucher. Tama? Yes, Your Honor. Totoo ba na this is what Madam Sunshine supposedly requested Miss Catalan to sign? Your Honor, as ano po yan eh, kapag ka po ang mga papers, si Miss Sunshine po ay nagpapirma na po kay Ma'am Sara ng disbursement voucher. Usually, trabaho po ni Miss Sunshine po yung regarding sa mga papers. Hindi trabaho din po siya ganyan. Tama po ba yung aking statement? Sorry, Your Honor, pwede pa ulit po yung statement nyo na yan. Hindi ba tinanong ko kanina, yung pangalan po ni Miss Runa Catalan is nakalagay din po sa disbursement voucher na nakalagay dyan kanina. Opo, Nakita natin. opo, Your Honor. Tama? Ito po ba yung ni-request ni Madam Sunshine for Miss Catalan to sign? Hindi ko po alam kasi po, yung pong separate po kasi kami ng trabaho eh. Kung hindi ko po alam kung yan po talaga yung yung okay. Question po niya. Kasi si Madam Runa Catalan in the previous hearings claimed that Madam Sunshine requested her to sign the liquidation vouchers
for the 102.5 million in DepEd confidential funds, which were reportedly withdrawn as cash advances by you, who serve as the special dispersing officer at DepEd. Yun po yung sinabi ni Madam Catalan, kaya tinatanong ko po kayo. Your Honor, ang ano po namin is ang per quarter po, lagi pong 37.5 million. Apo. Tatlong beses? Apo, tatlong beses. Yes. So, totoo yung claim ni Madam Rona Catalan. Siguro po, kaya hindi ko po sure, kaya wala po kasi ako doon. Thank you. I'll take that for an answer. Yung pag-issue ng cheque sa'yo, yung date same date ng disbursement voucher, would you remember that? Pag-issue po ng cheque, Ayan, then. Your Honor, ano pong ibig sabihin po issue po ng cheque? Nagkasabay po nung disbursement voucher. Doon Ay, ang sa pagkakaalam ko, ginagawa po muna yung disbursement voucher para po makagawa ng cheque. Pero yung pagkatapos ng disbursement voucher, sumunod ka agad yung pagkagawa ng cheque. Would you agree? Hindi ko na po alam po kasi accounting po anong pa-process nun eh. Accounting? Opo. Kasi may pagkaalam po ako dun sa controllership iho eh. So I know. And nakikita ko na napakabilis nung pagkatapos ng disbursement voucher, may cheque kagad. Napakabilis po ng proseso. Accounting po kasi nagpa-process yun. Diba? Yes. Ayon dito sa disbursement voucher, na-receive mo ang cheque for 37.5 million. Tama? Yes, sir. Thank you. I would just like to manifest, Mr. Chair, nakita natin sa screen ang kopya ng 37.5 million check na issued na-issue kay Mr. Farda. Ang pag-advance ng 37.5 million na ito ay may approval ng Office of the Vice President. In fact, nakalagay nga sa disbursement voucher itong cash advance ay necessary, incurred lawfully and under her direct supervision. Mr. Farda, nung nakuha mo na yung cheque, ano po ang ginawa niyo po sa cheque? Your Honor, yan po ay withdrawing ko. Pero sa pagkaka-alala po, hindi po agad na na-withdraw eh. Ano po ata ng kinabukasan pa. Kasi sa pagkaalam ko po, ang bangko wala pong ganyan atang. Withdraw niyo po ba ito one time? Yes, Your Honor. Yung po 37. Okay. Yung pagka-withdraw niyo yung pondo, saan niyo po dinala? Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong vault doon that would be able to hold 37.5 million. Meron po, Your Honor. Meron. Okay. Kapag meron na ngayon tao na sa inyong opisina na nangangailangan o may gagamitin para na confidential funds mula sa iyo, inaalam mo ba kung saan gagamitin? Your Honor, meron po akong process ng pag-disburse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pag-disburse mo? Sa isang ano ko lang po yan sa security officer lang po ako nag-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential fund sa office ng DepEd, sa security officer lang
mo binibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who disburses together with you yung confidential funds ng DepEd? Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security officer? Si Colonel Dennis Nolasco po. Colonel. Sa kwan po ito? Sa DepEd? Designated po siya as security officer sa DepEd. Sa DepEd? Opo. Designated as security officer. So, yes, sir. When designated, ang ibig sabihin po yun, meron silang appropriate legal orders. You mean designate po siya? Ano po? Designate po siya. Na-designate po siya. Sino po ang nag-designate sa kanya para maging security officer? I was informed, BP Sara, that si Dennis Nolasco po ay I was informed na meron pong security officer na for DepEd. So, sa pagkaalam ko po, ang nag-assign po niyan ay si Colonel La Chica. Oh, okay. Thank you. Pag ibinigay mo sa security officer, ano po ang hinihingi mo sa kanya na proof para saan gagamitin ito? Wala ka nang hinihingi? Your Honor, may pinapakita po siyang quarterly activity plan po niya. And do you have a copy of all these quarterly activity plans in the utilization of 37.5 million? Your Honor, confidential po yan, so binabalik po sa kanya. So, binabalik po sa kanya. So, you do not have any copy of that? Wala po yan. It is only Colonel Dennis Nolasco who would have copies of it? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon, matanong ko, sino-sino naman po ang humihingi na sa iyo ng confidential funds? Diyan lang po ako nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya lang? Yes, Your Honor. So, wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds? Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. So, hindi po ninyo sinasagot yung aking katanungan. Ang katanungan ko po ay si Colonel Dennis Nolasco ang nakakaalam kung sino at saan ginagamit yung confidential fund na ibinibigay mo sa kanya. Would that be correct? Your Honor, based po dun sa quarterly activities na binibigay po niya. Yes. Doon nakakaalala. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasubmit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, doon sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganun po ba? Yes, Your Honor. So, nandun din siguro sa quarterly activity plan yung buong amount? Your Honor, hindi po kasi buong amount po siya. Meron po siyang certain amount na hindi po na nakalagay doon sa quarterly activity plan. Okay, thank you. Pag ibinibigay mo ng pondo, is it in cash? Yes, Your Honor. Okay. Kasi ganito ang aking pagtatanong, Mr. Edward Farda, kasi gusto kong malaman o maintindihan saan po napupunta at paano ginagamit yung confidential funds. Pag nakuha mo na ito, kasi sa iyo nakapangalan yun eh. Di po ba? Yes, Your Honor. Yes, thank you.
Sa second at third quarter, Mr. Farda, meron ding mga disbursement vouchers at checks, tama? Yes, Your Honor. Yes. Ngayon, isa-isahin natin bago tayo pumunta doon sa susunod na proseso ng confidential funds. Comsec, please show yung disbursement voucher for the second quarter. General Akop, can I just ask one question? With the indulgence of Congressman Akop, the chair would like to recognize Yes, Mr. Deputy Speaker J.J. Suarez. So Edward, Mr. Fajarda, kayo po yung nag-withdraw ng pera sa Land Bank, tama po? Yes, Your Honor. Paano nyo po wini-withdraw yung pera mula sa bangko? You mean, normal process po ng pag-withdraw, Your Honor. So cheque ang ibinibigay nyo, tapos ini-encash nyo po ito? Yes, Your Honor. So 37 million, medyo malaking halaga po yun. Saang land bank nyo po kinukuha yung cash? Doon lang po sa Land Bank DepEd, within the premises naman po yun ng DepEd. Within the DepEd premises. So dun sa 37 million na wini-withdraw nyo, saan nyo po inilalagay ito? Sa bag po. Backpack, tsaka dalawang bubble bag. Dalawa po. I can't imagine kasi itong 37 million eh. Meron po kasi last hearing na pinakitang duffel bag. Ganito po kaya yung itsura niya? Mr. Fajarda? More or less the same, pero may malaki pa po akong bag. So ikaw lang mag-isa? Your Honor, tatlo po yan. Dalawang... So ikaw lang mag-isa ang nagbubuhat ng 37 million? Yes, Your Honor. Kaya-kaya ko naman po. Kaso lang wala kang ibang kasama, wala kang security personnel habang dala-dala niyo po yung pera? Meron pong isa. Meron pa akong security. Pwede niyo po kaya maibigay yung pangalan ng security na yun? Tanungin ko lang po siya, Your Honor, ha, kung ibigay ko. Kasi ganito po kasi ang nangyayari. Kapag withdraw na po ako ng check, tatawagan ko po si security officer ko dun sa pag-disperse ko. Magbibigay po siya sa akin ng security. Tapos, sasabihin niya, dun po sa BPSPG sa baba, sa mga sundalo sa baba, may lalapit sa iyo pagbaba mo dyan. Nasasabihin sa iyo, akong magbabantay sa iyo. Lalakadin lang namin po. Doon lang naman sa within the... So ang sinasabi niyo po, doon sa ilang beses po kayo nakapag-withdraw ng 37 million? Tatlo, Your Honor. 3 beses. So 3 beses, iba't ibang tao po yung nakasama ninyo? Siya lang po, Your Honor. So pwede niyo po maibigay yung pangalan since iisa lang pala? Sir Alan lang po ang tawag ko sa kanya. Ba't kilala niyo po itong Sir Alan na to? Sa mukha po, Your Honor, kasi BPSPG po siya. Kasama lang po lagi siya sa mga BPSPG. Nandun lang po lagi siya sa BPSPG pag bumababa po ako. Bahagi po siya ng Vice President Security Group? Siguro po, kasi yun po ang mga kasama niya pag bumababa po ako. I think sundalo din po siya. Oo. Hindi po kayo nababahala na hindi niyo po masyadong kilala yung tao, kaso lang malaking halaga ang dala-dala po ninyo? Your Honor, si security officer po ang nagbigay sa akin. So, security officer pertaining to who? To confidential fund po. Sino yung security officer na nagbigay sa inyo doon dito sa ALA na binabanggit ninyo? Si Colonel Nolasco po. Colonel Nolasco. Opo. So itong security officer na to na si Alan, siya po yung kasama ninyo pupunta sa land bank, mag-encash ng cheque at dala-dalagan niyo po yung mga bag na punong-puno ng pera. Yes, Your Honor. At dinadala niyo po ito sa vault. Nabanggit niyo po yung vault. Yes, Your Honor. Pwede niyo po kaya mailarawan sa amin kung gaano kalaki yung vault na pinaglalagyan po ng pera? Ito po ba yung kasing laki ninyo? Mas mataas po ako ng konti. Almost yung laki ko po. At kayo lang po ang may access sa vault na ito? Yes, Your Honor. Okay. I just wanted to clarify that, Chairman. Thank you very much, Congressman Akop, for that. Chairman, can I... Yes, Congressman. Yes, Senior Deputy Speaker Don Gonzales are recognized. Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Edward Fajarda, yung pong bahay nyo doon lang sa tabi ng Land Bank and DepEd? Your Honor, malapit po doon. Pero hindi po sa tabi, medyo malapit po doon. Gumagamit po kayo ng sasakyan pag umuwi po kayo ng limbawa, kalingay sa Land Bank, DepEd, punta kayo sa bahay nyo, kinakarga nyo lang po yung pera, hindi kayo gumagamit ng sasakyan? You mean pertaining po pag nag-withdraw po ako, Opo. Your Honor? Your Honor, lakad ko lang po kasi within the premises lang po siya ng DepEd yung Land Bank. Tapos dadalhin nyo po sa bahay nyo? Ay, hindi po. Sa office po. Okay. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Congressman Acop, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. For 2023, Mr. Edward Farda, you prepared 3 disbursement vouchers, 37.5 million. Tama? Tatlong 37.5 million. Yes, Honor. Tama Yung po. bang nangyari doon sa unang 37.5 million, yung second quarter disbursement voucher at saka yung third quarter disbursement voucher, parehas po ang nangyari, yung ginawa po ninyo? You mean parehas? Yung in-encash nyo yung cheque, Opo. Yes, Your Honor. Opo. i-draw ninyo tapos ibiligay nyo kay Colonel Dennis Nolasco. Yes, Your Honor. Pero hindi po buo lahat yun. Yung ibig sabihin, meron pa bang ibang tao maliban kay Colonel Dennis Nolasco na kumuha sa inyo ng confidential fund? Wala na po, Your Honor. So, nag-iisa lang siya talaga? Yes, Your Honor. For the 3 checks Yes, Your Honor. worth 37.5 million Tatlo po. each. Opo. Tama? Tama po. Okay. Doon po tayo nagkakaintindi. Now, Mr. Farda, tuwing tatanggap ka ng cheque nung first, second, and third quarter, sabi mo kanina, wini-withdraw mo sa bangko, dinadala sa inyong opisina, nilalagay sa vault. Sabi mo kanina, meron po kayong vault sa inyong mga sa opisina. Tama? Yes, Your Honor. Hindi mo dinideposito sa bangko, nandun lang sa vault. Nasa vault lang po, Your Honor. Okay. And inaantay ko ninyo na mag-provide sa inyo si Colonel Nolasco ng quarterly activity report or plan. Yes, Your Honor. Thank you. May manifest, Mr. Chair, na nag-umpisa yung pagkuha ng confidential funds after gumawa po ng disbursement voucher. On the same day, Mr. Farda na na-issuean ng 37.5 million check or a total of 112.5 million. Tama, Farda? Kasi tatlong beses eh. Tatlong beses po. Yes. Third quarter po. Your 3 times 37.5 would equal 112.5. Tama po. To emphasize, itong napakalaking halaga ng cash advance ayon sa vouchers ay necessary, lawful, and incurred in the office of the Vice President ayon sa certification ng ating pangalawang Pangulo sa mga disbursement vouchers. Mr. Farda, nung nakaraang hearing, ayon kay Attorney Camora, kilala po niyo siya? Taga-COA? Hindi? Your Honor. Attorney Camora just accepted your accomplishment reports as correct despite the blatant red flags. On 20 February 2023, you encashed 37.5 million check and made, tama po ba yun? Sinabi ko, 20 February 2023, in-encash mo yung 37.5 million check, yung first quarter.
I'm not sure lang po dun sa exact date ko, mga 2021, something, mga ganyan, 2021, mga ganyan po. Kasi ang first quarter, January, February, March. Tama? February po siya. February. Thank you. But in the report, you made 7 disbursement in 7 different locations. Would that be true? Your Honor, ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. Abay ko paano? Sa security, yung pong nagdi-disburse Si po Colonel Nolasco rin ang gumagawa nitong yan siya po ang ano niyan. sa... Kanya pong expertise po yan. Yan pong So, ibig mong sabihin, yung first quarter na 37.5 million check, ang gumawa ng 7 disbursements in 7 different locations ay si Colonel Dennis Nolasco. Hindi po kayo. Hindi po ako si Teso po. Yung pong total amount of 37.5? Yes, Your Honor. So, for the first quarter, kinuha lahat ni Colonel Nolasco at dinisburse niya in 7 different locations. Your Honor, may hindi po yan buong 37 na ibibigay sa kanya. Mostly weekly po yan eh. Mga weekly po, mostly weekly. And what would be the average amount na ibibigay mo per week? Your Honor, kailangan po ba mag-details ng... Pwede ko bang hindi i-details yung amount? Or... Ano po? Pwede ko po bang hindi i-details yung amount? Hindi mo sabihin? Kung pwede lang po. Ay, bakit hindi mo po? Hindi po ba masyadong confidential na? Sige po. Your Honor, nagre-range po siya sa 4 to 6 million po. Okay. Now, kasi dun sa pag-liquidate po ninyo, for example, yung first quarter, yung 7 disbursement were made yung February sa Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. May I ask, posible po ba ito? Your Honor, hindi po kasi ako ang expert yan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niya. Okay, thank you. In last 15 March 2023, the report says that 26 disbursements were made. Are you aware of this? Your Honor, kay trabaho po kaya ng si security officer. So, Okay. siya po. Kasi kung Mr. Farda, titingnan ko po yung mga lugar kung saan po nag-disburse. Ang lalayo po eh. Kaya ang tanong ko, kaya posible dito sa paningin po ninyo? Your Honor, hindi ko po kasi kasi siya po ang nagtrabaho niyan. So, hindi po ako expert yan. So, parang sinasabi mo, siya dapat ang sumagot sa katanungan ko. Diyan po sa question na po yan. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Now, COA, sa inyong mga rules and regulations at saka protocol, required ang liquidation at saka accomplishment reports. Tama? Tama po, Mr. Chair. Now, please explain to us, ano po ang purpose ng liquidation at saka accomplishment reports? Yung accomplishment report po ay part ng liquidation. Yung liquidation po kasi is parang explanation kung paano na disburse po yung confidential funds na kinash advance ni SDO. Okay. Now, would a broad enumeration of the expenses be sufficient or in compliance with
liquidation and accomplishment reports? As long as andun po siya sa mga expenses na allowed sa joint circular. Now, in your protocols, how are we certain that the funds were properly spent? Could you please explain to us? Based po dun sa requirements ng joint circular, they're required to submit these documents na to support yung liquidation po nila. Now, let's go to dun sa payment of reward. Di po ba? Meron yan, di po ba? At isa yan sa pwedeng paggastusan ng confidential fund. Yes, Mr. Chair. Correct? Hindi po ba ang requirement dyan, if I remember it right, kailangan merong report on success bago ibibigay yung reward? Would that be correct? Mr. Chair, documents evidencing the success of the information gathering po. Tama? Yung sinabi ko. Yes. Now, nandito rin naman po kayo ng mga nakarang hearing. At sinabi ng mga representatives ng Philippine Army. Nandito po kayo nun eh. Yes, Mr. Chair. Di ba? Yes, Mr. Chair. And according to their answers to the questions of the members of this committee, they denied na nakatanggap po sila ng pera mula sa DepEd para sa YLS. Tama? Tama po, Mr. Chair. Pero ito, sinabi nila, nagagamit ito sa pag-liquidate ng confidential funds ng DepEd. Parang an explanation po natin is, yun na po yung proof na naging successful po yung operations. Yeah. Mr. Farda, would it be correct na bilang ikaw ay SDO, ikaw rin ang in charge sa paggawa ng liquidation and accomplishment reports? Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. At yung tatlong 37.5 million na iyong natanggap ay ginawan mo ng mga ganito, yung liquidation and accomplishment reports. Yes, Your Honor. Yes. Dito muna tayo sa first quarter. Comsec, paki-flash yung liquidation report for the first quarter of 2023. Naalaala mo po ba ito? And you're aware of this. Now, Yes, Your Honor. ayon dito sa liquidation report na ito, you certified na yung cash advance na 37.5 million ay ginamit para sa payment for operation MOE expenses ng DepEd. Tama? Yun po ang nakalagay. Yes, Your Honor. Payment for operational and MOE expenses ng DepEd. Ang nakalagay nga it says operational MOE expenses of the Vice President / Secretary of the Department of Education. Tama? Pero, Your Honor, nag-base po yan kasi dun sa dapat pagkagastuhan po ng confidential fund, yung rental, sa business. Pero yun po ang nandun sa kwan na sinamit po ninyo sa COA. Yes, Your Honor. Sa linya po ng amount to be refunded, blanco po ang box. Tama? Yes, Your Honor. Ang ibig sabihin niyan, wala po kayong isinoli sa ahensya na naiwan sa 37.5 million. Would that be correct also? Yes, Your Honor. Yes. At si Vice President mismo ang nag-certify na nagamit at naubos ang buong cash advance na 37.5 million for the purposes it was meant to be used. Tama rin po. Para ma-certify po ninyo na tama ang data na nakalagay po sa liquidation report,
ibig sabihin ito ay alam mo kung saan ginamit yung cash advance. Would that also be correct? Yes, Your Honor. Okay. Ibig sabihin, alam mo kung saan at kanino napunta ang pera. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Now, since we have the liquidation report gusto ko pong tanungin sa inyo, ano ang payment of operational MOA expenses of the Office of the Vice President Islan, Secretary of the Department? Ano po yun? Ano ang ibig sabihin? Ano ang included sa payment of operational MOA expenses of the Office of the Vice President Islan, Secretary of the Department? Sigurado ako, alam mo dapat ito dahil sinabi mo rin dito kanina sa aking pagtatanong, tama po yung mga nakalagay doon sa liquidation report. Tama? Your Honor, ito pong to liquidate the cash advance granted for payment operational / MOE expense of the Vice President Secretary covered by check. Ito po kasi nakalagay din dun sa disbursement voucher. Yeah, pero ang ibig sabihin nun po dahil sa liquidation report na yan, alam po ninyo, Mr. Farda, being the Special Disbursement Officer, na alam po ninyo what are included dun sa payment of operational and / MOE expenses of the Office of the Vice President, Secretary of the Department. Kasi yun po ang nilagay niyo po dun sa liquidation report Actually, Your Honor, ito po lang yung nakalagay dun sa disbursement voucher, pero as to sinasubmit po dun sa COA, nagbe-base po ako dun sa documentary evidence of payment. Yun po talaga ang pinagkagastusan ng pera. If that is the case, Mr. Farda, hindi po tama yung pag-certify nyo when you certify to the correctness of the data. You agree with that? Your Honor, dahil ikaw na mismo nagsasabi na hindi mo alam Your Honor, ito po kasi nakalagay sa disbursement voucher. Ang ibig sabihin po kasi dun sa nitong pong liquidation nito, ililiquidate ko po itong 37.5. So, sinunod mo lang kung alin ang nakalagay dun sa DV o disbursement voucher? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, paano mo malalaman o masasabi na tama ang data na nandun po sa disbursement voucher? Your Honor, nakalagay naman po dun sa yung 37.5, then sa checker rin, so tali po sila. Now, may I know if alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng operational at saka MOE expenses, Mr. Farda? Would you know? Your Honor, yung po kasing operational dyan. Hindi, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng operational at saka MOE? Yes or no? Yung pong sa MOE, Your Honor, allotted po yung 37.5. Yung pong inilagay po dyan, MOE po sa... Hindi, pero ang tinatanong ko po kung alam niyo po ang ibig sabihin ng operational at saka MOE. These two are expenses, and would you know, dapat alam po ninyo na ano ang operational at saka MOE expenses. Your Honor, yung pong payment for operational, ang ibig kong sabihin dyan is yung paggastos po ng confidential fund sa confidential operation. Kasi, Mr. Naiisip nyo ba yung sagot po ninyo sa akin na nagagamit sa operational and MOE expenses yung confidential funds, Mr. Farda? May implication po yun When you say, inaamin mo na yung confidential fund
funds were used for operational and MOE expenses, which were in your liquidation reports, the confidential funds of the DepEd were not evidently used for confidential expenses kung yun po ang nakalagay. That is the implication of your answer, Mr. Fajardo. Your Honor, hindi ko lang po siguro nalagyan ng operational confidential operations. Doon po kasi ginagastos. So, hindi mo lalagyan ng adjective na confidential operations? Opo. Yes, Your Honor. And the document states or shows that you and the Vice President certified to the correctness of the liquidation report. Kayo dalawa po yung pirma, hindi po ba? Nagpirma po kami, yes. Yeah. Dapat alam mo ito. Kasi, pag ganito ang sinasagot po ninyo, baka malubog po kayo. Naiisip mo ba yun, Mr. Fajardo? Thank you. Now, ito namang certification ng 31 March 2023, ikaw rin ba nag-prepare nito? Yes, Your Honor. Yes, ikaw nag-prepare. And what you prepared was attested by the Vice President. Would that be correct also? Yes, Your Honor. And would you agree that the attestation was made under oath pursuant to the document? Yes, Your Honor. Yes. Alam niyo rin po ba ang implication nito, Mr. Fajardo? Oath po. Yes. Alam mo na ito'y pinanumpaan mo. And si Attorney Rochelle Abella was the Commission Notary Public for the City of Manila. Tama? Siya po nag-notarize. Okay. Normal ba na sa mga certification na ginagawa mo for the confidential funds, si Attorney Abella ang Notary Public? Sa kanya po ako nagpapanotarize. Okay, thank you. Ano po yung implication ng certification na ito, Mr. Fajardo? What are you trying to certify? Pwede ko po bang malaman? Para malaman ko kung alam po ninyo yung pinipirmahan po ninyo. Your Honor, pwede po bang makakuha ko ng copy kasi wala na po akong copy niya. Comsec, kindly provide Mr. Fajardo yung certification na naka-flash sa screen. Yes, Honor. Yes, Your Honor. So, alam mo na kung bakit, ano ang nilalaman ng certification, nabasa mo na? Yes, Your Honor. Na basically, Mr. Fajardo, you are certifying na yung 37.5 million confidential fund ay ginamit sa tamang confidential operations na activities ng DepEd. At ang mga pinagkakagastusan ng amount na yun ay necessary at ginamit for legal purposes. Yun po ang laman ng certification. Tama po? Yes, Your Honor. Yeah. Now, may I present yung accomplishment report for the first quarter corresponding to the 37.5 million. Ito ay kasama po sa liquidation report na sinabit po ninyo. Tama? Yes, Your Honor. Yung accomplishment report. Yes, Your Honor. Magkakakibat yun eh. Opo. Tama. Ikaw rin ba nag-prepare nito? Yes, Your Honor. Ibig sabihin, if we look at it, may mga breakdown. Ikaw rin ang gumawa ng mga breakdown? Yes, Your Honor. Hindi tingnan mo, may mga breakdown. Di po ba? With the help po ito ng security officer. Yes.
At alam mo, dahil dito, alam mo kung saan ginamit yung pondo. Yes, Your Honor. Okay? Yung bang mga specific transactions, alam mo rin lahat yan? Yes, Your Honor. Yes. Kasi, totoo naman, hindi ka makakagawa ng report na ganito kadetalye kung hindi mo alam lahat ng mga detalye ng transactions. Yes, Your Honor. Tama. At para, ginawa mo rin ito para malaman mo kung saan napunta ang pera. Yes, Your Honor. Maliban lang kung gagawa-gawa lang ito, Mr. Farda. Ako pa nagawa nito, yes. Yes, thank you. Itong accomplishment report, in-approve din ni Madam Vice President? Yes, Your Honor. Yes, thank you. For the second and third quarter, ganito rin po ba ang nangyari? Medyo the same po yan, Your Honor. The same. Yung for 37.5 for the second quarter, di po ba? And yes, Your Honor. Third quarter, 37.5. Kung titingnan po natin yung tatlong quarters na yon sa iyong liquidation report, wala pong sinoli na pera. Yes, Your Honor. Yes. And sinabi po rin ulit sa iyong mga sa liquidation report mo na yung second quarter ng 37.5 at saka third quarter ng 37.5 sinertify mo uli na ito'y ginamit sa operational /MOE expenses of the Vice President, Secretary of Education. Tama? Yes, Your Honor. And a while ago, you corrected yourself. Yes, Sa Your lahat Honor. ng dokumentong ito, hindi po naka-indicate na confidential funds. Hindi ko po lang nagilay yung confidential, Your Honor. Yun yung sinabi mo na mali mo kanina. Yes, Your Honor. In the documents, wala pong mention ng confidential funds. You agreed with me? Yes, Your Honor. Yes. Lahat din ng liquidation report at saka certification na certify po ni Vice President Sara, would that also be correct? Na-certify po, Your Honor. Yes. Na yung certification ninyo, yung amount na confidential fund ay ginamit para sa confidential operations and activities of the DepEd. Yes, Your Honor. Okay. And the two documents, yung certification na yun for the second and third quarter ng confidential fund, ang nagnotaryo ay si Attorney Rochelle Enabella. Tama po, Your Honor. Suki mo yata siguro ito, ano, Edward? Siya po nag-notarize, Your Honor. And lahat po ng certification, pina-attest mo kay Vice President. Tama? Yes, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, ang makakasagot po ng detalye ng paggamit po nung tatlong 37.5 pursuant to the testimony of Mr. Edward Farda ay si Colonel Dennis Nolasco. Kasi according to our witness, Mr. Edward Farda, yung confidential funds, the moment na nagsasubmit si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly accomplishment report, doon nag-i-issue si Mr. Edward Farda ng amount of confidential funds which is nandun dun sa report na sinasubmit. So, Mr. Chair, may I respectfully move that in the next hearing, we invite the security officer, Colonel Dennis Nolasco. So, Mr. Chair. There is a motion, duly seconded. Kindly, Comsec, kindly take note. Yes. Thank you. Go ahead, Congressman Ako.
that would be all for the meantime to give a respite to Mr. Edward Farda. Marami pong salamat, Mr. Chair.